Welcome sa Boruto Series Recap Part 3. Kung gusto nyong balikan ang mga naunang kaganapan, pwede nyong panoorin ang Part 1 at Part 2 sa playlist o sa description sa baba. Tara na at ituloy natin ang kwento. Dumating sina Boruto, Sarada, at iba pa. Tinanong ni Boruto si Chocho kung nasaan si Sumire, at biglang narinig nila ang sigaw ni Sumire mula sa bubong ng academy. Sa bubong, tinanong ni Magir si Sumire kung ano bang kulang sa kanya at ayaw siya nito. Sinubukan siyang pigilan ni Boruto, pero sabi ni Magir, "Huwag kayong makialam sa amin." Nakikita ni Boruto ang kakaibang asul na chakra sa katawan ni Magir at sinabi ito kay Shikadai. Biglang umatake si Magir kay Chocho, pero naharang siya ni Sarada gamit ang shuriken. Tinanong ni Shikadai si Boruto kung ano ang dapat nilang gawin. Sinubukan ni Boruto na kausapin si Magir, pero nawala ito at naging invisible, at sunod-sunod na umatake. Sinabi ni Chocho, "Sa tingin mo ba, sa ginagawa mo, makukuha mo ang puso ni Sumire? Kapag ganyan ang ugali mo, walang babaeng papansin sa'yo." Inihalin tulad niya si Magir sa green chips at sinabing, "Kung hindi ka lalantad, walang makakapansin sa'yo." At isa pa, tuwing may laban, nagtatalaga ka lang ng jutsu para magtago. Kung gusto mong mapansin, kailangan mo munang paghusayin ang jutsu mo at maging malakas. Natauhan si Magir at kumalma. Kumain sila ng chips ni Chocho, habang napansin ni Boruto na lumalabas mula sa katawan ni Magir ang asul na chakra. Lumapit si Magir kay Sumire at humingi ng tawad, bago mawala ng malay. Sa susunod na eksena, sinabi ni Shikadai na hindi naman gumamit si Magir ng kakaibang jutsu para maubos ang chakra niya, kaya nagtaka sila kung bakit siya nawalan ng malay. Sabi ni Boruto, "Baka dahil sa paglabas ng asul na chakra." Hindi ito maintindihan ni Masuki at Shikadai. Ipinakita ni Boruto ang drawing ng halimaw na nakita niya sa loob ng katawan ni Magir. Sabi ni Masuki, "Grabe, delikado yan." Sa kabilang banda, iniulat ni Shikamaru ang pangyayari kay Naruto. Samantala, kausap ni Mitsuki ang isang tao at sinabi nito, sabi ni Boruto, kaya niyang makita ang asul na chakra na parang halimaw. Dagdag pa niya, susubaybayan pa rin niya si Boruto para malaman kung bakit si Boruto lang ang nakakakita nito. Habang nanunood sila ng pelikula, may ilang goons na dumukot sa mga babae. At oo, hindi babaeng nililigawan, ang ibig sabihin dito ha, kundi talagang binihag sila. May isang batang babae na umiiyak, at isang dalagang katabi niya ang nagsabi, "Huwag kang matakot, ililigtas kita." Pero bago pa masaktan ng mga goons ang bata, biglang pumasok ang bida ng pelikula, si Kage Masa, na may evil eye power. Ginamit niya ito para i-freeze ang lahat ng kalaban at isa-isa silang talunin, hanggang sa nailigtas niya ang lahat. Dito nagtapos ang pelikula. Pagkatapos, pumunta sina Boruto at ang barkada niya sa burger shop para kumain. Sabi ni Aoyabe, "Grabe, ang cool at perfect talaga ng mga hero." Pero sabi ni Boruto, "Hindi ako sang-ayon dyan." Sabi naman ni Aoyabe, "Hindi madali ang buhay ng isang ninja." Halimbawa, si Lord Hokage Naruto, parang hero, cool, at laging tumutulong sa lahat. Pero tumanggi si Boruto, "Kung alam mo lang, puro magagandang bagay lang ang alam mo tungkol sa tatay ko. Madalas siyang mahuli sa gising, hindi pa kumakain ng maayos, at minsan sinusuot pa niya ng baligtad ang sapatos niya. Minsan, nang pinapapalitan ako ni nanay ng damit ni Papa, nakita ko kung gaano siya kapagod sa trabaho. Kaya para kay Boruto, hindi ko lang tatay niya." Sabi ni Shikadai, ibig sabihin, wala talagang hero na perfect o laging cool. Sa susunod na eksena, nasa tren sina Shikadai at Boruto. Sabi ni Shikadai, kay Aoyabe, cool daw ang mga hero, pero sa totoong buhay hindi naman ganon. Sabi ni Boruto, "Kung makuha lang natin yung asul na chakra na parang sa pelikula, siguradong kaya natin yun." Pero sagot ni Shikadai, "Hindi tayo gagalaw hanggat hindi natin alam ang kapangyarihan nun. At isa pa, ikaw lang ang nakakakita sa asul na anino na yan." Sabi ni Boruto, "Noon, sa academy lang yan lumalabas, pero ngayon kumakalat na sa buong village." Tinanong niya si Shikadai kung sasama ito para labanan yun. Sagot ni Shikadai, "Mas mabuti yatang sabihin mo muna sa tatay mo." Pero tumanggi si Boruto, "Hindi pwede. Maliit lang to, kaya natin ng tayo lang." Sabi ni Shikadai, "Kung may plano ka, sasama ako." Pagsapit ng gabi, nasa bahay si Boruto at nagbabasa ng manga ni Kage Masa.
Bigla siyang nagkaroon ng ideya, mas mabuti ang 4 na utak kaysa isa. Gumawa siya ng 3 shadow clone, at nagsimula silang mag-imbestiga sa mga taong nakita na may asul na anino. Nalaman nilang konektado ito sa emosyon ng tao. Sabi ng isang clone, baka chakra ito. Pero sagot ni Boruto, hindi, kasi ang chakra hindi mukhang halimaw. Sabi naman ng isa, kung ganun, bakit nakikita natin ito? Nainis na sila dahil wala silang matibay na ebidensya, at iminungkahi ng isang clone na ipaalam ito sa tatay niya. Pero tumanggi si Boruto, hindi ko ito sasabihin kay Papa, kay Sensei, o kahit sa mga kaibigan ko. Ayokong isipin nilang bata ako. Ako mismo ang magtuturo ng leksyon sa gumawa nito sa mga kaibigan ko. Nagutom si Boruto kaya lumabas siya para kumain, at doon nakasalubong niya si Shikidai. Sabi ni Shikidai, prinsesa ng Hyuga clan ang nanay mo. Baka nag-activate na ang Byakugan mo. Napaisip si Boruto. Biglang dumating si Mitsuki, na ikinagulat nilang dalawa. Pinayuhan pa rin siya ni Shikidai na kausapin ang tatay niya tungkol dito. Pag-uwi ni Boruto, hindi siya makatulog sa kakaisip kung nag-activate nga ba ang Byakugan niya. Bigla, napunta siya sa isang kakaibang lugar sa panaginip. At may boses na nagsabi, Boruto Uzumaki, ang mga mata mo ay simbolo ng pag-asa. Gamitin mo ito para iligtas ang mundo sa kapahamakan. Balang araw, ang kinabukasan ng lahat ay nasa balikat mo. Nagising si Boruto kinaumagahan, iniisip kung panaginip lang yun. Pero bigla, nag-activate ang mga mata niya. Tumakbo siya sa salamin, at nang makita niya ito, napasigaw siya ng malakas, nagulat pa ang kapatid niya. Sa kabilang banda, si Naruto at Shikamaru ay nag-uusap tungkol sa mga insidente ng asul na chakra. Ayon kay Shikamaru, lahat ng nangyari ay malapit sa academy at may mga kakaibang bagay sa chakra ng mga biktima. Napansin ni Naruto na palaging nandyan si Boruto sa mga eksena, pero sabi ni Shikamaru, hindi siya target, kusa lang sumasawsaw si Boruto. Napangiti si Naruto, parang ako rin noong bata. Plano sana ni Naruto na kausapin ang anak niya, pero pinayuhan siya ni Shikamaru na huwag pag-alitan. Nang tumayo si Naruto, nakaramdam siya ng hilo, kaya inihatid siya ni Shikamaru pauwi. Pagdating nila, sinalubong sila ni Hinata at pinasalamatan si Shikamaru. Pero bago ito umalis, biglang sumigaw ng malakas si Boruto mula sa loob ng bahay. Habang tumatakbo si Naruto papunta sa pinanggalingan ng sigaw, nadatnan niya si Boruto na parang bida sa pelikula. Nagsasalita ng mga linyang hango sa panaginip niya, mas mahigit mas magliliwanag ako kaysa sa liwanag mismo. At ang kapalaran ng buong mundo ay nasa aking mga balikat. Mas mahigit, lumapit si Boruto kay Naruto at buong yabang na sabi, Dad, ngayong araw nagising ng isang napakaastig na kapangyarihan sa akin. Napaisip bigla si Naruto at tanong niya, sandali, hindi mo naman kinuha ang Silang Scroll, di ba? Nalito si Boruto, ano yun? Ipinaliwanag ni Shikamaru, isang scroll na naglalaman ng maraming delikadong forbidden jutsu. Noon, may isang bata na gustong-gusto ng kapangyarihan kaya ninakaw niya yon. Sagot ni Boruto, grabe, delikado pala yon. At paano mo ako maihahambing sa ganun? Hindi naman ako ganun kababa ang moral. Ngumisi si Shikamaru, kasi yung batang yun, si Naruto. Sabay tawa ni Hinata at Shikamaru habang napakamot si Naruto. Tama ka, medyo pasaway din ako noon. Bumalik ang usapan. Tinanong ni Naruto, sige nga, anong power ang na-activate mo? Sagot ni Boruto, Byakugan. Nanlaki ang mata ni Hinata. Sabi ni Shikamaru, karaniwan, mahirap ay manifest ang Byakugan. Pero si Boruto naman, buong yabang, kung ganun, ibig sabihin genius ako. Hindi makapaniwala si Hinata. Sabi naman ni Naruto, tulad ng sinabi ni Shikamaru, kailangan ng matinding training para magamit ito. At kilala kita, wala ka pang ganun. Sumimangot si Boruto, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa akin? Sagot ni Naruto, hindi naman. Minsan nga, bigla ring nag-manifest ang kay Himawari. Pero pakiramdam ni Boruto, walang tiwala sa kanya ang tatay niya. Sabi ni Hinata, Boruto, imbes na makipagtalo ka rito, mas mabuti pang kausapin mo ang lolo mo. Ngumiti si Boruto, tama, kakausapin ko si Grandpa. Samantala, kinausap ni Shikidai si Denki. Sigurado ako, si Boruto, nasa lolo niya na ngayon. Bago kasi siya umalis, sinabi niya sa amin lahat, at gusto niyang patunayan sa tatay niya na may Byakugan siya. Sabi ni Denki, kapag may Byakugan ka,
makikita mo ang chakra flow ng kahit sino, di ba? Sagot ni Shikidate, oo. At malalaman mo rin ang susunod na galaw ng kalaban. Narinig ko pa, nakikita rin ito ang loob ng pader. Biglang sumulpot si Mitsuki. Kung totoo ngang may Byakugan si Boruto, siguradong magiging interesting. Nainis si Shikidate. Kailan ka ba titigil sa biglaang pagsulpot? Samantala, dumating na si Boruto sa bahay ng lolo niya. Napahinto siya at napangiwi. Hindi ko talaga gusto ang lugar na to. Dumating si Hiyashi Hyuga, sabay yakap kay Boruto at Himawari. Ano raw ang hindi mo gusto? Dumating din si Hanabi Hyuga at niyakap ang mga bata. Nag-usap si Boruto at ang lolo niya tungkol sa Byakugan. Sabi ni Boruto, Grandpa, sa tingin ko, na-activate ko ang Byakugan ko. Sagot ni Hiyashi, ang Byakugan ay Kekkei Genkei ng Hyuga clan. Pero hindi lahat nakakagamit nito. Kailangan ng matinding training at mahabang practice. Kung wala yun, imposible itong i-activate. Pagkatapos, tumayo si Hiyashi. Hindi ko pa alam kung totoo ngang meron ka nito, pero may isang paraan para malaman, lalabanan mo ako at patutunayan mo. Dahil kapag lumaban si Boruto, posibleng ma-activate ang Byakugan. Pero pinigilan sila ni Hanabi. Sabi niya, alam ko na masyado mong pipigain si Boruto, baka tuluyan ka na niyang kamuhiin. Kaya ako na ang bahala. Kumpiyansa namang sumagot si Boruto, makikita mo, mapapatunayan ko na may Byakugan ako. Nagsimula ang laban. Gumamit agad si Boruto ng Shadow Clone para umatake kay Hanabi, tapos sinundan pa ng flash grenade para makagawa ng panibagong opensa. Pero kahit anong gawin niya, talo pa rin siya at hindi pa rin nag-activate ang Byakugan niya. Sabi ni Hanabi, kahit flash grenade, kaya kong makita. At base sa nakita ko, okay lang ang skills mo, yan lang ba talaga ang kaya mo? Nainis si Boruto, tumingin sa tatay niyang si Naruto, at muling hinamon si Hanabi. Sumang-ayon si Hanabi at nagsimula ulit ang laban. Gumamit ulit si Boruto ng Shadow Clone, umatake, at nagtapon ng kanay para pagkapaligid kay Hanabi. Pero gumamit si Hanabi ng 8 trigrams rotation at tinabig silang lahat. Talo ulit si Boruto. Tinanong siya ni Hanabi kung may nakita siya, umiling lang si Boruto. Kaya sabi ni Hanabi, ibig sabihin, hindi mo pa na-activate ang Byakugan mo. Pero hindi ibig sabihin niya na hindi mo na ito magagawa. Tumayo si Boruto at sabi, kung hindi nag-manifest ang Byakugan ko, wala akong kasalanan. At saka, sobrang dumi na ng damit ko, maliligaw na lang ako. Umalis siya. Sabi ni Lolo kay Naruto, pagod na si Boruto. Magpalipas ka muna ng gabi dito. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain. Tinanong ni Hanabi, kumusta luto ko? Sabi ni Boruto, masarap, pero mas masarap magluto ang nanay ko. Napaikan si Hanabi, paano mo ako ikukumpara sa ate ko? Sabay takbo si Boruto palayo, at hinabol siya ni Hanabi. Samantala, nag-usap sina Naruto at Lolo. Tinanong ni Lolo, disappointed ka ba na hindi niya na-activate ang Byakugan? Sagot ni Naruto, hindi. Alam kong minsan shortcut ang ginagawa niya para maabot ang goals niya, pero ngayong gabi, binuhos niya ang lahat para patunayan ang sarili niya. Hindi ko pa siya nakitang ganun dati, kaya naniniwala akong nagsasabi siya ng totoo. Sabi ni Lolo, sa tingin ko rin. Pero kung hindi Byakugan ang tinutukoy niya, anong power yon? Sagot ni Naruto, hindi ko rin alam, pero sisiguraduhin kong walang masamang mangyayari sa kanya. Pagkatapos, nakita si Boruto na nag-iisip, baka raw guni-guni lang ang panaginip niya. Dumating si Hanabi at tinanong kung bakit gising pa siya. Nagpasalamat si Boruto na binigyan siya ng oras para subukin siya. Sabi ni Hanabi, walang anuman. Hindi ibig sabihin na galit ako dahil hindi mo na-activate ang Byakugan. Basta tandaan mo, kung may problema ka, lapit ka lang sa akin. Umalis siya. Tumingala si Boruto sa buwan at sinubukang i-activate ang mata niya, pero bigo pa rin. Sa susunod na eksena, naglalakad siya at napansin ang poster ni Kage Masa. Dumating si Sarada at tinanong kung anong ginagawa niya. Sabi ni Sarada, galing lang siya sa night training at pauwi na. Napatingin din siya sa poster. Alam mo ba, lahat nahuhumaling dito, pero natigil ang shooting ng Kage Masa. Nagulat si Boruto. Pinaliwanag ni Sarada, depressed daw ang aktor na gumanap at naparami ang kain. Habang nagsasalita si Sarada, biglang napansin ni Boruto ang asul na apoy sa tabi niya. Tinanong siya ni Sarada kung anong nangyayari,
pero bigla na lang siyang tumakbo para sundan ang anino papunta sa isang bawal pasukin na gusali. Sa loob, nakita niya ng malinaw siya si Cage Masa, pero mataba na. Sabi ni Boruto, huwag mong sabihing ikaw si Cage Masa. Sagot ng lalaki, oo, ako nga. Boruto, ganon. Ako si Shahrukh Khan. Sa totoo lang, parang biro lang na ikaw si Cage Masa, hindi naman ganyan ang katawan niya. Nagalit si Cage Masa, tumalon pababa at umatake kay Boruto. Naiwasan lahat ni Boruto at sabi, Cage Masa hindi umatake sa mga taong walang laban. Kahit pa sinabihan siyang mataba, sagot niya, walang problema. Pero papakita ko sa lahat na kaya kong pamayat. Dagdag pa niya, kakain ako ngayon, bukas na lang ako magda-diet. Pero sabi ng kausap niya, bro, kabaligtaran ng sinasabi mo ang ginagawa mo. Bigla siyang nainis at sumagot, pareho ka lang ng iba, pinapansin mo lang na medyo tumaba ako. Dahil dito, nakansela ang proyekto ni Cage Masa. Sabi pa niya, sinabi ko na nga sa kanila na bago magsimula ang shooting, maibabalik ko ang katawan ko sa dati. Pagkasabi noon, inatake na niya si Boruto. Pumulot siya ng mga bakal na tubo sa paligid at inihahagis ito kay Boruto. Magaling umiwas si Boruto, pero isang tubo ang tumama at sumabit sa kanyang damit. Bago pa siya matamaan ng isa pang tubo, biglang may tumamang kanay dito, na iligtas siya. At hindi si Sarada ang nagtapon ng kanay na yun. Pagkatapos, lumapit si Sarada at ipinaliwanag kay Boruto na ang kaharap nila ay si Cage Masa mismo. Sabi ni Sarada, kaya pala, sobrang laki na niya. Nang marinig ito, lalo pang nagalit si Cage Masa at umatake. Ginamit ni Sarada ang smoke grenade para makatakas sila ni Boruto. Habang naglalakad, napansin ni Boruto na may butas na ang damit niya. Tinanong siya ni Sarada kung paano nangyari yun. Ipinaliwanag ni Boruto na may isang asul na anino na kontrolado si Cage Masa, at siya lang ang nakakakita nito. Sabi ni Sarada, delikado yan. Kailangan nating sabihin sa sensei. Pero tumanggi si Boruto, ako lang ang nakakakita sa asul na anino. Maniwala ka, kaya natin siyang talunin. Pumayag si Sarada. Masaya si Boruto at tanong niya, ibig sabihin, naniniwala ka sa sinabi ko? Sagot ni Sarada, hindi naman sa ganun, pero alam kong hindi ka sinungaling, kahit medyo may topak ka. Pagkatapos, nagpunta sila sa lugar kung saan nakaupo lang si Cage Masa, kumakain ng chips. Sabi ni Boruto, oy, Gende-sama, chill ka lang dyan. Ayaw mo bang pamayat? Nainis si Cage Masa at umatake ulit. Nagbagsak ng shuriken si Sarada mula sa itaas pero naiwasan lahat ni Cage Masa. Sinubukan ni Boruto na umatake mula sa likod pero nahuli siya. Ngunit bigla siyang natawa dahil shadow clone lang pala yun. Habang nakatuon ang atensyon ni Cage Masa sa clone, muling umatake si Sarada gamit ang Demon Shuriken pero naiwasan pa rin ito. Bigla namang nag-transform si Cage Masa para magmukhang Boruto at nakipaglaban gamit ang taijutsu. Sa huli, natalo siya at nahulog, at lumabas mula sa kanya ang asul na anino na malinaw na nakita ni Boruto. Sa susunod na eksena, ipinakita ang balita sa Leaf Village, nakabangon na si Cage Masa mula sa depresyon at tuloy na ulit ang shooting ng pelikula. Samantala, papasok si Boruto sa academy nang sitihin siya ng kapatid niya, nakalimutan mo ang salamin mo. Sabi ni Boruto, hindi ko na kailangan yan. Sayo na. Sa academy, relax lang siyang kumakain ng burger. Tinanong siya ni Shikidate, hindi ka ba galit na hindi mo na ipakita sa tatay mo ang Byakugan? Sagot ni Boruto, wala akong pakialam kung may Byakugan ako o wala. Basta alam kong may kakaibang kapangyarihan ako, At balang araw patutunayan ko yun sa iyo at sa tatay ko. At dito na nagtatapos ang Boruto Series Recap Part 3. Kung gusto nyo pang makita ang pagpapatuloy sa Part 4, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na to. Maraming salamat sa panonood, at kita-kits ulit sa susunod na episode.